Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Okay, so pag-usapan natin ang negosyo na maaari ninyong umpisahan ngayong 2025. Kung meron kang alam na lugar na kung saan ay maaari kang magtayo ng ATM machine, maaari kang makipag-ugnayan sa mga bangko kung nag-o-offer po sila ng ATM machine. Kung inyong mapapansin mga kaibigan, hindi lahat ng mga bangko ay mayroong ATM machine, no, na matatagpuan doon sa harapan po ng kanilang branch, no? Kasi nga po, kung ang tao po ay magwi-withdraw doon sa bangko na yon at meron siyang account doon sa bangko na yon, bakit pa niya kailangang gumamit ng ATM machine? Pwede naman siya dumiretso sa loob, no, at makapag-withdraw o makapag-update ng kanyang account. Maaari pa siyang magtanong ng ibang mga bagay na related sa kanyang bank account. Kaya naman, ang isa sa mga negosyo na inumpisahan, no, noon mga nakaraang taon ay ang pag-aalok ng mga bangko ng ATM machine. So ibig sabihin, ikaw bilang pribadong individual, kung nais mong magtayo o maglagay ng ATM machine sa inyong lugar, no? Lalo pa kung malalayo po yung ATM machine na kung saan ay maaaring mag-withdraw ang maraming card holder, no? Yung mga mayroong ATM, ang ginagawa po ng mga bangko ay nag-aalok po sila o naghahanap sila ng mga individual na gusto pong magnegosyo ng ATM. Yan po yung yung unang option. Meron din pong pangalawang option na kung saan ay hahanap po kayo ng mga manufacturer o yung gumagawa po ng ATM machine. Yung gumagawa po ng ATM machine, guys, ay kakausapin nyo lang, tatanungin ninyo kung magkano po yung pagpapagawa ng isang machine or ATM vendor. So, pagkatapos noon, pag nakahanap na po kayo ng supplier na gumagawa po ng machine, ay kakausapin ninyo yung bangko kung willing ba silang pondohan yung ATM machine na yon. So, magkakaroon ka lang po ng commission every time po na mayroong magwi-withdraw, okay? Alright. So, yun lang po yung pangalawang option. Yung pangatlong option ay ang nakikita po ninyo, portable ATM machine. Ang kinagandahan po ng portable ATM machine ay hindi po ito nangangain ng pera o ng ATM. Karamihan kasi sa mga ATM, kapag nagkamali ka ng pagpindot doon sa PIN, ang mangyayari, kakainin po yung ATM ninyo. Pag kinain na yung ATM ninyo, pupunta kayo sa bangko, mag-request kayo na ilabas yung ATM machine. At it will take times, no? Minsan po 3 months bago po ninyo makuha yung ATM machine at kukunin pa po ninyo yon doon sa mismong bank of account po ninyo. Okay? So tuturuan ko po kayo ng paggamit. Okay? Ito po, balance inquiry po muna tayo. Ayan, ipasok natin itong card. Ayan. Ayan. 0 po, no? Ayan. Ayan. Tinakpan ko lang yung password. Ayan po yung laman. And then, resibo, pwede po ito resibo. Ayan, yung resibo. Ngayon, magwi-withdraw din po tayo. Pasok natin uli. Okay, tumunog na. Cash out. Pag magwi-withdraw po tayo, yan, yung password, tatakpan lang natin. Okay, 10,000 po yung wi-withdrawin natin. Password. Okay. Ayan, sisignaturean po natin. Ito, may kliyente po, no? Ayan. So, isa pa pong withdrawal. Yung form.
Ayan, so nakapag-withdraw na po tayo. So kunin na natin yung card. Okay, papakita ko sa inyo yung laman. Okay. So una, yung laman ng card ay ito po, no? Nakikita po ninyo yung laman ng card. Ayan. Ngayon, nag-withdraw tayo ng 10,000. Ayan. So yung balance, andyan na po yung balance. Okay? So ito po ay mayroong resibo and ito po ay accredited po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya mapapansin ninyo guys sa mga probinsya, halos walang laman yung ATM machine na naka-install doon sa mga bangko. Walang laman yung ATM machine. Bakit po walang laman? Eh kasi nga instead of letting them withdraw money using yung kanilang ATM, dumidiretso na lang po sila sa loob kasi nga baka kainin po yung ATM nila and it will take time. So, ayun po. Okay, so sa paraan naman po ng pagninegosyo, yung kailangan po natin dito is business registration. Okay? Business registration. Kailangan pong meron kayong DTI. Bukod po sa DTI, meron po kayong BIR, napakahalaga po niyan. Barangay Business Permit, Mayor's Permit. So, yun lang naman guys ang kailangan. Ngayon, ang sinasuggest ko sa inyo guys ay maghanap na lang kayo ng isang negosyo na gumagawa po ng ganitong portable, no, ATM device. Kasi kung meron po kayong makitang supplier po ng ATM na gaya po nito, portable ATM, meron po silang business registration. So meron silang business registration na kung saan guys ay parang magpa-franchise ka lang. So the registration is from there. So hindi mo na kailangan po na i-rehistro. Pero kung gusto mong mas maging maganda yung negosyo mo, syempre mas maganda talaga yung meron kang sariling negosyo. But in reality, pwede ka naman din mag-register ng sarili mong negosyo. Meron naman choice din naman. Ngayon yung tax naman, ang BIR naman po kasi kapag ang kita po ninyo sa loob ng isang taon ay less than 350,000, wala naman pong tax yun. Hihingan lang po kayo ng update. I-update nyo lang po yung inyong BIR record. So, you don't need to pay. Wala ka pong babayaran. So, tinawagan ko na po yung BIR pagdating po dyan. So, as long as your income do not exceed 250,000 pesos a year, ang requirements lang po is to upgrade your account, no, or your business. So, yun lang guys. So, sa mga nagnanais po na matutunan po yung ganitong negosyo, message nyo lamang po ako sa comment section. No? Kung meron po kayong question tungkol dito, ay i-message nyo lang din po ako. Okay? Dito sa lugar po namin, kung gusto po ninyo mag-withdraw, ayan, i-message nyo lamang po ako at puntahan nyo na lang po ako rito sa bahay. Okay? So, yun lang guys at maraming salamat.